Sunod. Sunod mga kababayan, ganito siya. Kay Sara Duterte tayo. Nako po, ano ba yung kay Sara Duterte? Halaka mga kababayan, ito na. Kung naalala ninyo, mga kababayan, kung naalala ninyo, si Sara Duterte, pinasauli ang 73.28 million disallowance sa hindi maipaliwanag kung paano ginastos ang confidential fund na 73.28 million. Pinapabalik or pinapasuli ng COA. Ngayon mga kababayan, bukod sa 73.28 million na pinapabalik ng COA, ngayon mga kababayan, 375 million na. 375 million na ang pinapabalik sa kanila. Oo, nako po mga kababayan, ito po yan Pakita, iparinig natin ito. Confidential Umabot fund. na sa 448 million pesos na confidential funds ang pinasusuoli ng COA sa opisina ni VP Sara. Alamin kung bakit sa agenda report Ma'am Johnny ni Landino Isaiah po. Mirafuentes ng Abante. Yan na. Sa Commission and Audit ng isa pang notice of disallowance laban sa Office of the Vice President. Patay. Itinasasaoli ng COA sa OVP ang halagang aabot sa 375 million pesos na confidential funds. 'Di ba? 375 million. Kita nyo mga kababayan, sa mga nagsasabi, di ba Kent ang sabi 125 million? Yes, ganito po yan. Sa mga hindi nakakaintindi, bakit nga ba binansagang 125 million in just 11 days? Kasi ganito po mga kababayan, hindi po siya isang 125 million. Tatlo na 125 million. Hindi lang siya isa tatlo. February 6, 2023, April 25, February 6 to March 29, 2023, 125 million. April 25 to June 30, 125 million. July 14 to September 30, 125 million. So, tatlong 125 million. Hindi siya yung isa lang. Akala nyo isa lang? Hindi po. Puro siya 125 million. Kaya nga sa totoo lang, yung sabi ni Ramil Madriaga na mali daw ang sinabi na naubos in just 11 days, sabi niya, this is wrong. Hindi po yun wrong. Bakit? Iba yung kay Ramil, iba yung sa iba. Hindi lang si Ramil ang inutusan ni Sara. Possibility. Kasi iba pala yung 125 million na bitbit ni Ramil, meron pang ibang tao na bagman na may hawak din na 125 million at bukod dun sa bago, may iba pa na may hawak ding 125 million. Ganon yun mga kababayan. Kaya nakakaloka. Kaya yung sabi nilang sinungaling si Ramil na hindi daw naubos ng one day, sabi kasi ni Ramil, may mga ugong-ugong balibalita na yung 125 million ay naubos daw 11 days. Sabi niya, this is wrong. Kasi 24 hours lang na i-deliver ko na ang pera. Just, actually 18 hours nga lang, hindi umabot ng 24 hours. Na-deliver ko na. Yung pala, bukod kay Ramil, may iba pa. Hindi lang si Ramil ang inuutusan. Kasi tatlong 125 million to. Hindi nga lang natin alam kung tatlo lang, baka maraming tag 100 to. Kasi bakit? 375 lang to di ba 600 plus ang ano niya? Base sa dokumentong nakuha ng Billionaire News Channel, nahati sa tatlo ang pondo at sa kada release ay tig 125 million pesos. Di ba? Nahati sa tatlo ang pondo. No, yung 375 million na divide into 3. So tatlong 125. So yung isang 125 doon na kay Ramil. Hindi natin alam kung na kanino yung dalawa.
Oh, mga DDS, na prank din ba kayo? Todo tanggol kayo? Oh, hindi totoo yung 125 million 11 days. Tanga, hindi lang isang 125 million yun, tatlo. Tatlong 125 million yon. Ultimo kayo na prank ni Sarah, di ba? Ultimo mga DDS na prank. Kaya ngayon mga DDS, magsigising na kayo, tangina nyo. Kapagod mag-explain sa inyo, ang bubobo nyo. Biruin nyo, ultimo kayo na prank. Ha? Sa dinidim sa OVP ay ang maling paghawak ng pera dahil sa paglilipat ng cash advance sa mga taong hindi naman nakatalaga para dito. Ayon rin sa COA, hindi na patunayan ng opisina ng PISE na nagamit nilang nasa 62 million pesos na pondo sa kanilang intelligence activities. Nasa 199 million pesos rin daw ang kanilang nagastos ng walang valid invoice at puro acknowledgement receipt lamang. Diba? Matatandaan na nauna rito ay may 73.3 million pesos disallowance ng opisina ng BISE. Sa kabuuan, nasa 448 million pesos na ang pinasasauli sa OVP. O, Dahil diba? sa hindi 448 million na ang pinapasuli. O, ibig sabihin, ibig sabihin, mali ang paggamit. Sa madaling salita, ginastos sa... Naku, paano kaya ito ibalik ni Sarah? Paano kaya yan ibalik ni Sarah, mga kababayan, no? Kalahating bilyon. 448 million. Eh kung ibalik ni Sarah yan, abunuhan niya, swerte yung mga nakakuha, swerte yung mga nakatanggap. Eh paano kung, siyempre, ramdam na natin yan ngayon, mga kababayan. Baka nga, sasabihin na yan ni Sarah, oy, Tarpulano, yung inabot ko sa'yo, ibalik mo yan. Oy, ikaw, ibalik mo yun, ibalik mo yun, ibalik mo yun. Eh paano ibalik kung nagastos na? Diba? Yan ang tanong ngayon, mga kababayan. Paano ibalik kung nagastos na? Diba? Confiscate all her assets. Diba? Oo, yun ang tanong, mga kababayan. Diba? Yung 125 million na hinatid ni Madriaga, na kanino yun? Oh, so, ngayon, pag siningil ni Sarah yun, ibalik nyo yung hinatid ni Madriaga. Ang tanong, paano ibalik kung naubos na? Oh, sa bagay, wala namang problema kung abunuhan ni Sarah yan kasi nga meron nga siyang ill-gotten wealth. 'Di ba? Hindi niya ibabalik yan dahil kahihiyan niya din, 'di ba? Kung ibalik niya yan, mga kababayan, ibig sabihin inamin niya na ginastos niya sa mali. Ibig sabihin ginastos niya sa hindi tama. Kasi binalik kaya inabunuhan niya eh. 'Di ba? Naku, mga kababayan, continue. napaliwanag ng paggastos ng confidential funds. Bukod dito, naglapas ng resibo si Bicol Saro Party List Representative Terry Lidon kaugnay sa naging pahayag ng alleged bagman na si Ramil Madriaga na binigyan siya ni FPRRD ng nasa 25 million pesos para bumili umano ng mga sasakyan na gagamitin sa kampanya ni VP Sara noong 2022. Sa LTO records na binigay ni Redon sa BNC, nasa 14 vehicles ang nabili ni Madriaga. 14 isa dito ay mga motor na ang ilan ay high-end. 2 ang kotse at 1 ang cruiser. Ang punto po ng disclosure with the LTO ay Diba? hindi ho lahat nung po mga Registered. binabanggit siya ay uncorroborated. Mahalaga po yung disclosure na ito dahil magpapakita po ito na totoo po yung mga vehicle. Hindi, ganito po yan, ma'am. Moonlight. Kung sakali na ibalik nila yung 488 million na yan, may kaso pa rin. Bakit? Perjury. Bakit? Pamimeke ng pirma eh. Motor Diba? vehicles, mga motor, at yung pong FJ. At saka kung sakali man mamulay, kung ibalik man ni Sarah yung pera na yan, nangangahulugan na totoong ginamit niya at ninakaw niya. Kasi nga, binalik niya eh. So, aminado siya. Tanggap niya na totoo ang COA. Tama ang COA. Kasi binalik niya eh. So, sa madaling salita, guilty na siya. Kaya paninindigan talaga niya yan. Paninindigan talaga niya yan na hindi niya ibalik at nasa tama ang paggamit. Eh, maliban na lang kung ang COA ang pakatanga pa rin. Di ba? Maliban na lang kung ang COA sabihin nilang, binalik mo, di ba? O sige, wala ka ng kaso. Eh, paano kung hindi ibalik? Or sabihin ni Sarah, ito talaga yung resibo, ito na talaga yun. Wala na kaming magawang iba, wala na kaming ganyan. Eh,
ang gusto ng COA, official receipt, hindi acknowledgement. Ibig sabihin kasi ng acknowledgement receipt, mga kababayan, ganito kasi yan eh, ibig sabihin ng acknowledgement receipt. Halimbawa, tama naman yung sinabi ni Attorney Pua. Halimbawa, na may nakita si Sarang nagtitinda ng basahan, isang bata, buong kariton, binili ni Sara. Sabi ni Sara, bayaran mo muna, Attorney Pua, nasa 15,000 daw lahat yan. Sige, bayaran mo. Tapos, abunuhan na lang natin yan sa confidential fund, sabi ni Pua. Ngayon, anong resibong ipakita mo dun sa basahan? Wala namang resibo yung bata. Kasi nga, nasa kariton lang. Kaya, bilang aral, sa sunod ng mga politician, kapag may confidential fund kayo, wag talaga kayong gumastos galing sa confidential fund na walang sapat at tamang official receipt. No? Kasi mahirap yung hindi tinatanggap sa COA kasi yung acknowledgement lang. Sasabihin mo, 15,000 to, nakasulat sa papel. 15,000, basahan sa bata. Binili ni BP. Tinulong niya. Yung basahan, pinag-distribute niya sa mga jeep. Tapos yung bata, wala ng paninda, kaya gikumpra na. So, anong official receipt ang ipakita mo dun sa COA? Wala namang ano yun, BIR, ano yung bata, kasi nga nasa kariton lang nagtitinda. So, anong official receipt ang i-present ngayon ng OBP doon? Wala. Acknowledgement lang, kwentong barbero lang. Diba? Paano kung dumating si Sara, may nagtitinda ng kwek-kwek, nakakariton, nagkakahalaga ng 1 million. So, ang isulat doon ni Attorney Pua, acknowledgement receipt, 1 million, kwek-kwek. Diba? Tsaka bakit nagiging tanga ang OBP? Alam naman nila na sa office, kung nasa government ka, kailangan ng liquidation yan, kailangan yan ng inventory, kailangan ng audit yan. Bakit ka bibili ng kwek-kwek? Gamit mo confidential fund. Lahat ng gastos ng gobyerno, naka-ano yan, naka-liquidate yan, naka-audit yan. So, dapat ikaw bilang miyembro ng government, huwag kang gumastos ng basta-basta na bibili ka ng halimbawa, ito, pumunta ka sa tindahan, bumili ka ng ballpen halagang 1 million. Tapos yung binilhan mong tindahan, sari-sari store lang ni Aling Bebang, malamang walang ano yun, walang resibo, tapos halagang 1 million. Tsaka nakakapagtaka naman, halagang 1 million, tapos walang resibo. Utot. Sinong tanga ang maniniwala nung? Kaya yung COA, pinapabalik sa kanila. Kasi nga, ganyan ang ginawa nila eh. Yung gagawa acknowledgement lang, kwentong barbero lang na binili namin tong mga painting na to, doon lang sa tindahan sa sidewalk, walang OR, walang CR. Diba? Tapos yung inutusan pa ni Sara na bilihin mo yung painting ng halagang 15,000, tapos pagdating sa resibo, 1 million na. Tinubuan na nung ano. Hindi ba kaya mga kababayan, isa din sa mga staff ni Sara nag-overprice? Nagtatanong lang ako hindi kaya darating ang panahon dyan, sasabihin nila, mayroong staff na idiin nila na siya ang nagastos, siya ang naglagay dyan sa acknowledgement at pinasubrahan kasi kinupit yung iba? Baka kasi darating ang panahon mga kababayan, mayroong isang staff si Sara na paaminin nila. Ayan na, sige, akuhin mo lahat yan. Sabihin mo walang kinalaman si Sara, akuhin mo lahat para pagka si Sara naging presidente, palayain ka lang din naman. Diba? At saka, syempre pwede ipalusot ni Sara yan. Actually, hindi ko naman na makikita kung ilang milyon at ano-ano yung mga binili, basta ako pumirma lang naman ako eh. 'Di ba? May mga ganyan mga kababayan. No, darating ang panahon diyan na mayroong isang tao or staff ni Sara sa OBP na ididiin nila na paakuhin lahat. Na walang kasalanan si Sara,
Tapos yung staff na yon ang sabihin nila, o angkinin mo lahat, ikaw magpakulong. Para kapag ka na presidente si Sara at naabsuelto siya dito, palalayain ka lang din. Yung pangangakuan na naman mga kababayan, sabi ni Mamulait, accountable pa din siya. Ang problema nga ma'am kung aaminin nga na walang kinalaman si BP dyan, ako lang talaga nag-overprice niyan kasi kinupit ko yung iba. Tapos pinapirma ko lang sa kanya. May tiwala naman siya sa akin. Diba? Mamarites Mosne. Full guy na naman. Temporary sacrifice. May ganyan eh. Diba? Sasabihin, akuhin mo lahat para maabsuelto lang si Sara dito. Tapos ikaw na magpakulong. Sa bagay kasi, ilang taon lang naman yung aantayin mo, 3 taon lang naman magpakulong ka sa loob ng kulungan. Tapos, pag na-presidente si Sara, bibigyan ka naman ng pardon. Palayain ka lang din naman. Oo, ganyan, di ba, Mamulait? Naku, ramdam ko yung mga ganyang galawan ngayon. Siyempre si Kent ito eh. Yan ang naisip ko talaga. Baka darating ang panahon dyan pagdating sa Senado, mayroong isang tao or isang staff si Sara dyan na paakuhin niya lahat. Angkinin mo lahat to. Sabihin mo, ikaw ang may gawa niyan, ikaw lahat ang nasa likod niyan. Tapos ikaw yung magpakulong para maabsuelto ako. Pag naging presidente ako, palalayain lang din naman kita. 'Di ba? Ganyan yan, mga kababayan ako. Alam mo, nabasa ko na yan eh. Yan yung plan A, plan B, plan C. Be kind. Bawal makipag-away. Be kind. Be plan E, plan B, plan C. Nako, ramdam ko talaga yan mga kababayan. Narating ang panahon dyan na malay natin si Attorney Poa magpakulong. Ako na lang ikulong ninyo. Ako talaga lahat may gawa niyan. Tsaka walang kaalam-alam si BP Sara dyan, basta pumirma lang siya. 'Di ba? So ngayon si Attorney Poa magpapakulong, tapos ending pag nagpresidente si Sara, pinalaya lang din. Paano pag natalo si Sara? Tabla-tabla sila. Pag natalo si Sara niyan, kakanta din naman yan, katulad kay Kerwin Espinosa, naalala ninyo? Si Kerwin Espinosa, si Laila de Lima, drug protector po yan, sabing ganon. Tapos sabi ni Trillanes, Kerwin, tandaan mo, pagka nagpalit ng administrasyon, baka mag-iba yung statement mo. Nung natalo na si Digong, si BBM na ang presidente, ayun, nagbago na yung statement. May mga ganyan eh, di ba, mga kababayan? Ako, alam ko na yan. Basang-basa ko na sa isipan ko, mga ganyan. Dahil ngayon, idiin-diin mo. Pagka natalo si Sara sa 2028, yung pangako niya na palayain ka, bigla lang. Ganito yan eh, ganito mga kababayan. Halimbawa ako, sagutin ko lahat yung issue ni Sara sa confidential fund. Ako yung magpapakulong. For the sake na si Sara, maabsuelto, makakatakbong presidente. Paano kung di nanalo? So ngayon, pag hindi nanalo ang presidente, bigla na akong mag-recant. Ibig sabihin nun, babawiin ko lahat ng mga sinabi ko, nagre-recant ako na, inutusan lang po talaga ako ni Sara. Kailangan ako ang managot para maabsuelto siya. Kasi pinangakuan niya ako, pag nanalo siya sa 2028, palayain niya ako. Hindi siya nanalo, ayun, mag-recant na lang ako. May ganyan may ganyan mga kababayan may ganyan, maniwala kayo sa akin. Nangyari na yan nangyari na kay Kerwin Espinosa yan. Yung pangako nila kay Kerwin hindi natupad, ayun, nag-recant. Di ba, naalala nyo, napakaraming witness laban kay Laila de Lima, nag-recant. Bakit? Kasi hindi na sila na sustentuan. Ano pang isustento ni Digong? Si Digong hindi na presidente. Di yung mga witness laban kay Laila, nagbaliktaran lahat. Ganun yun. Alam ko na yan. Kasi ganito pa yan mga kababayan. Kung sakali man na sumabit si Sara, si Baste ang patatakbuhin nila. Kung sakali na sasabit si Sara dyan, si Baste ang magiging pambato. Tapos magiging vice presidente nila dyan, si Marcoleta. Mamimili na lang yan sila, basta si Baste ang kanilang pambato dyan. Kasi alam nyo kung bakit mga kababayan. Sa ngayon kasi, kahit tanga ang mga DDS, kahit tanga yung mga DDS na yan,
may isip din yan kahit papano. Kasi sa ngayon, ramdam nila, lalo yung ratings ni Sara pabagsak na. Lalo ang kadalasan gusto ng tao, ayaw ng babae na presidente, gusto lalaki. Oh. So, syempre, yung mga DDS na yan, mga chismosa, yung mga hayop na yan eh. Nakikinig yan. Oh. Syempre, ang sabi ng mga loyalista, ayaw daw nila lalaki. O ang sabi ng mga kakampik, ayaw daw nila ng mamuno babae kasi nga mahinhin. Maawain, malambot ang puso, hindi matapang. Oh. Kaya ang gagawin nila, si Basti ang ating panlaban. No, kasi walang issue si Basti eh. Si Pulong may issue 51 billion masisira eh. Pag magdeklara si Pulong, tatakbo ako presidente, ibalik mo muna yung 51 billion. Ganoon agad sabihin ng tao. Oh, pag si Basti tatakbong presidente, ano masabihin mo kay Basti? Ay, Barbie, Pasko na. Oh, Barbie lang naman eh. Ganyan. Wala kang mabira kay Basti, kaya qualify si Basti. Pag kay Sara kasi mahirap. Bakit? Daming kaso. Tad. Yung disallowance regarding sa COA, yung death threat, no, yung 'di ba? Kaya talagang maimbestigahan ito ng todo. Talaga wala namang lusutan. 'Di ba? Sabi ni Amy yan, mga kababayan. Nako, oo. So alam niyo na, mga kababayan, binawi na ng COA ang 488 million. Sino kayang mag-sacrifice dyan? Yung magnetic catcher na may drugs ni Basti, huwag nyo kalimutan. Ay, hindi si Basti yun, si Pulong at si Mans yun. Wala yung kinalaman si Basti dyan sa magnetic lifter. Oo. Ang tanong ko lang dyan, sino kayang mag-sacrifice dyan na umako at magpakulong? Para maging maligtas lang si Sara for the sake of the vice president to become a president in 2028. Sino kaya ang magsakripisyong magpakulong? Nako, mga kababayan. So yun lang, mga kababayan, yung ating reaksyones, no, sa mga oras na ito. Sana yung mga sinabi kong yan magkatotoo, na merong magsakripisyo dyan, merong umako, ang kinin niya lahat, siya ang magpakulong para si Sara maabsuelto, tapos pag nanalo si Sara, palayain din siya. Diba? So yun lang, mga kababayan. Si Bayad by Sir Ken. Kinalaman niya ni si Banat Bay, wala namang kwenta yan, Diyos ko. Mukhang alien lang yan. Dapat nga nasa Area 51 yan si Banat Bay eh. Isa sa mga i-release ni Donald Trump. Si Martyris daw. Si Martyris daw ako. Ano daw, Sir Kent? Si Martyris daw ako. Bakit? Kent, may kilala ka bang Garcia na sundalo din taga Osamis? Dito ko sila mga busing. Ano daw? Dati ko silang mga busing. Hindi ko po alam, marami po kasing Garcia eh. May kakilala akong Garcia, hindi naman sila mga sundalo, mga komodor sa barko. Sa side kasi ng papa ko, no, sa lola. Actually yung mama ng papa ko kasi ang Garcia, kumbaga lola ko. No, mama ni papa ang Garcia. Sa side nila more on nasa barko. Mga komodor, mga kapitan, kasi more on sailor sila at saka coast guard. Basta nasa dagat sila halos lahat. Sa side ng mga Garcia. Mga kababayan. Nasa dagat lahat, nasa tubig sila. More on komodor. No, yung kanilang mga range or rango. Ayan. So, yun lang mga kababayan, no. Maraming salamat po sa inyong lahat.